Ano yung dahilan ng panawagan na i-veto ng Pangulo yung 2025 GAA? Magandang tanghali, Aga. Sa isang pahayag, sinabi ng Independent Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon na maraming mahihirap na pasyente ang maapektuhan kung maisa sa batas ang 2025 General Appropriation Act at mananatili ang zero subsidy sa PhilHealth. Halimbawa niya rito ang isang magulang na may tangang nilalagdat na anak na hindi maka-afford ng most basic medication. Magsasaka sa probinsya na bumabiyahe pa ng malayo patungo sa isang rural health center at senior citizen na contributor ng PhilHealth, ngunit hihingi rin ng tulong matapos na lumobo ang hospital bill dahil sa kawalan ng pondo ng PhilHealth. Ayon kay Dr. Tony Liachon, nung ilipat niya ang 90 billion pesos mula sa PhilHealth patungo sa program appropriation, nagpahiwatig ng mono ang administrasyon na hindi nito prioridad ang healthcare ng mga Pilipino. At ngayong walang subsidiya na inilaan ng gobyerno sa PhilHealth para sa susunod na taon, inilalagay na umano ng kasalukuyang administrasyon sa panganib ang pinakamahihirap na mga Pilipino. Gate ni Liachon, hindi na anya ito usapin ng politika, kundi nakasalalay na din dito ang kapakanan ng mga pasyenteng kinukulang ng higaan sa mga pampublikong ospital dahil sa kawalan ng pondo para sa mas maayos na pasilidad. Usapin na anya ito ng libu-libong namamatay sa sakit na pwede naman sanang maiwasan dahil sa kawalan ng gamot, doktor at sistemang maaatrasan. Kaya panawagan ni Liachon sa Pangulo, ibito ang 2025 GAA kung pananatiliin ang zero subsidy sa PhilHealth. Hamon nito kay PBBM, gawin niya ito alang-alang sa mga may sakit, mahihirap at milyong Pilipino na nagtitiwala na hindi sila tatalikuran ng pamahalaan. At yan muna ang ating update mula rito sa Caloocan City. Balik sa iyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson.